Go. Hello, Chelsea! O bakit naman hawak mo yung kalendar ninyo? Kasi Teacher Gracia, excited na ako sa birthday ko. Malapit na po kasi. Talaga? Oh, Teacher! Giselle! Oh, bakit? Lagi mong tinignan yung watch mo. Kasi hinihintay ko po mag 4 p.m. dahil na-attend po ako sa birthday ng best friend ko. Wow! Orpha! Mukhang bihis na bihis ka, anak. Saan ka pupunta? Sure, hinihintay ko po yung sundo ko kasi birthday po ng lola ko na nagpaaral sa akin. Wow, bait-bait mo naman! Mga anak, kayo din ba ay excited sa inyong mga birthday? Opo! Excited ba kayo sa ating virtual Sunday school? Opo! Blessed day, everyone! Welcome to our 14th week of virtual Sunday school! Mga anak, ngayon naman ay ating pupurihin ng Diyos sa pamamagitan ng tatlo niyong magagandang mga ate. Ating kilalanin ang tatlo niyong magagandang mga ate! Hello mga bata! Ako si Ate Orpha. Ako si Ate Chelsea. At ako naman si Ate Giselle. Ngayon, tuturuan namin kayo ng isang awitin. Handa na ba kayo? Sige. 1, 2, 3. Here we are in BSS, BSS, BSS. Here we are in BSS, you and I. Isa pa. 1, 2, 3, go. Here we are in BSS, BSS, BSS. Here we are in BSS, you and I. Ngayon naman, hilingin natin si Ate Chelsea para sa ating opening prayer. Tayo ay manalangin. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat po sa araw na ito at sa blessings na pinagkaloob niyo po sa amin. Gabayan at tulungan niyo po kami sa mga pagsubok na aming haharapin sa araw na ito. Tulungan niyo po ang mga batang ito na maintindihan ng mga mensaheng gusto niyo pong iparating sa kanila. Gabayan niyo rin po ang kanilang mga magulang na siyang nagpro-provide sa kanila. Tulungan niyo rin po sila na may tuwid niyo po sila na maayos sa inyong plano para sa kanila. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na ginawa namin. Muli Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng kagalakan na ibinibigay niyo sa amin araw-araw. In Jesus' name I pray. Amen. Teacher Gracia, kanina po nakita ka namin na nagpe-pray, tapos nagbabasa ka ng Bible, tapos kumakanta ka. Bakit po? Kasi anak, naghahanda ako at naghihintay ako sa birthday ni Jesus. Teacher Gracia, ano po ang dapat natin gawin sa pagdating na birthday ni Jesus? Teacher, paano po namin paghahandaan yung paparating na birthday ni Jesus? Bakit po namin kailangan maghanda para sa birthday ni Jesus? Tignan ninyo ang mga ito. Tignan ninyo ang mga ito. Saan ninyo nakikita ang mga yon? Sa birthday party! Yes! So mga anak, paano natin paghahandaan ang darating na kaarawan ni Jesus? Ihanda mo, ihanda natin ang ating mga puso. Ibig sabihin, ang una nating gagawin, pananalangin sa Diyos. Ano ang dapat nating ipanalangin? Ipanalangin natin na sana ang ating mga kasalanan
kagaya ng black na heart na ito na nagsisimbolo ng ating mga kasalanan. Kung tayo ay gumagawa ng bad things, ang puso natin ay parang kulay itim. Ipanalangin natin sa Diyos na sana ang ating mga kasalanan o yung mga bad things o ang ating pusong itim ay lilinisin niya. At ito ay magiging white. Ibig sabihin, pag tayo ay nag-pray sa Diyos na linisin ang ating black heart o ang ating mga kasalanan, bad things, ang puso natin ay magiging white. Ibig sabihin, malinis na ang ating puso. Ipag-pray din natin na sana ang mga puso natin ay parang sa orange na ito. Ibig sabihin, ang orange na pusong ito ay palakasin. Palakasin ng Diyos ang mga mabubuting ginagawa natin. Mga anak, ipag-pray niyo yan sa Diyos habang tayo ay naghahanda sa darating na kaarawan ni Jesus. Palakasin ng Diyos ang mga kabutihang ginagawa natin. Ipag-pray din natin ang ating mga puso na aalagaan ng Diyos ang mga pusong sa Kanya lang nagtitiwala. Ang color pink na ito ay nagsisimbolo ng pag-aalaga. Ipag-pray natin sa Diyos na sana aalagaan niya ang mga pusong sa Kanya lang nagtitiwala. Ipag-pray din natin, mga anak, ang ating mga puso na sana palaguin ng Diyos kagaya ng pusong ito na kulay green na nagsisimbolo ng paglago o palaguin ng Diyos ang ating mga puso na sana siya lang ang ating hahanap-hanapin. Siya lang ang ating kakausapin at siya lang ang ating hahanap-hanapin. Mga anak, ito ang pwede ninyong ipanalangin sa Diyos habang tayo ay naghahanda sa darating na kaarawan ni Jesus. Okay, mga anak? Pangalawa, mga anak, paano natin paghahandaan ang pagdating na kaarawan ni Jesus? Pagsamba sa Diyos. O mga anak, kapag ginawa nyo ito, tawagin ninyo ang inyong mga magulang at ang inyong mga kapatid. Dahil ang pwede nyo mga gagawin ay sabay-sabay kayong kakanta ng mga pamilya. Kagaya ng Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Yan ang isa pang gagawin ninyo, mga anak, habang hinihintay natin ang kaarawan ni Jesus. Bilang isang pamilya, pwede kayong kumanta. At ang susunod, mga anak, ang pwede nyo pang gawin ay magbasa ng Biblia. Kayong pamilya ay magbabasa ng Biblia. At ang pangatlo na pwede nyong gawin, sabay-sabay kayong manalangin. Ito lahat ay pwede nyong gawin bilang pagsamba nyo sa Diyos habang kayo ay naghihintay sa kaarawan ni Jesus.
Meron din mga tinatawag nating simbang gabi o kaya simbang madaling araw sa ating mga simbahan. Pwede kayong umattend doon. Isa yon na paraan na pwede niyong gawin bilang paghahanda ninyo sa darating na kaarawan ni Jesus. Pangatlong pwede nating gawin mga anak habang tayo ay naghihintay o naghahanda para sa birthday ni Jesus ay pagpapasalamat sa Diyos. Kailangan nating mag-thank you sa Diyos. Ano ang pwede nating ipagpasalamat sa Diyos? Magpasalamat tayo sa maraming pagpapala na Kanyang pinagkakaloob. Ano ang mga pagpapalang ito? Pagpapala ng kalusugan at kalakasan. Ang kalusugan at kalakasan na pinagkakaloob ng Diyos sa atin, ito ay nakakatulong para labanan natin ang COVID-19. Tayo pa rin ay buhay hanggang ngayon. Tayo pa rin ay malakas, malusog, dahil sa pagpapala ng Diyos sa atin. Yan, anak, ang pwede nating ipagpasalamat sa Diyos habang tayo ay naghihintay sa kaarawan o birthday ni Jesus. Ano ba ang pwede nating ipagpasalamat sa Diyos? Ang pwede pa nating ipagpasalamat sa Diyos ay ang pagpapala ng mga pagkain. Mga anak, lahat ng pagkain natin ay galing sa Diyos. Kailangan nating ipagpasalamat ito sa Kanya habang tayo ay naghahanda para sa birthday ni Jesus. Ano pa mga anak ang pwede nating ipagpasalamat sa Diyos? Ito ay ang pagmamahal at pag-ibig na nanggagaling sa ating pamilya. Ang pagmamahal at pag-ibig ng ating pamilya, ito ay galing sa Diyos na dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Ang sumunod ay ang pag-ibig o pagmamahal ng simbahan sa atin. Pag-ibig o pagmamahal ng simbahan sa atin. Ito ay galing sa Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Ang sumunod ay ang pag-ibig ng ating mga kaibigan. Ipagpasalamat din natin ito sa Diyos sapagkat ang pag-ibig ng ating mga kaibigan ay galing yan sa Diyos at ang huli at ang pinakamahalaga na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos dahil ibinigay niya ang Kanyang anak na si Jesus. Dahil kay Jesus na pinagkaloob sa atin ng Diyos, tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan. Mga anak, ito ang mga pwede nating ipagpasalamat sa Diyos habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng kaarawan ni Jesus. Okay mga anak? Matthew chapter 3 verse 3. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah.
A voice of one calling in the wilderness. Prepare the way for the Lord. Make straight paths for Him. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa hapong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa panibago na naman pong aral na natutunan po namin ngayon, Lord God. Naway ang mga batang ito ay patuloy mong gabayan, alagaan, Lord God. Ikaw po nawa ang manguna sa kanilang araw-araw. At tulungan mo po sila sa mga gawain nila sa mga buhay, Lord God. Ikaw na po ang bahala sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Ito na po mga anak ang ating mga materials sa ating art activity. 1/2 long coupon band, 1/8 yellow, brown, orange, pink, and green na galing sa long construction paper, isang buong thick popsicle stick. Pero hahatiin ninyo ito parang ganito. Para siyang 1/3. Pero ito ang gagamitin ninyo. Ang sumunod na materials natin ay colored pens, scissor, at Elmer's glue. Yan po ang ating mga art materials sa ating art activity sa araw na ito. Mamaya, papakita ko sa inyo ang finished product. So mga anak, ito na po ang ating finished product ng ating art activity. So yung ating coupon band, gawin ninyong big heart. Yung ating 1/8 na yellow construction paper, gawin nyong star. Yung ating green, orange, at saka pink na 1/8 construction papers, gawin ninyong small hearts. At ididikit nyo silang lahat kay heart gamit ang Elmer's glue. Tapos, yung brown na construction paper na 1/8, kakrumpled nyo siya. At, ididikit nyo yung kalahati, yung 1/2 sa may coupon band. Kagaya po nito. Naka-open siya sapagkat dyan didikit yung 1/3 na popsicle sticks. Kasi yung crumpled na brown construction paper na yan yung sa simbolo ng higaan ni Jesus nung siya ay pinanganak. At lagyan nyo din ng isang mata tsaka buhok-buhok yung popsicle stick. Dahil ang popsicle stick na yan ay si Jesus. At lagyan nyo din ng mga slanting lines sa baba ng star at dito sa baba ni Jesus. At isusulat ninyo ang word na I am patiently waiting for Jesus' birthday sa mga small hearts gamit ang colored pens. Ibig sabihin mga anak, tayo ay kailangang magtiyaga habang inihintay natin ang kaarawan ni Jesus. Yan po ang ating art activity sa araw na ito. I've got the joy down in my heart.